Ayan, so pag-usapan natin yung isang katanungan mula sa ating viewer. Ang tanong ni ma'am, tama ba na si guard ang maghahatid ng pagkain or gamit ng pasyente? Okay, so tinanong ko siya kung saan siya nagtatrabaho, wala naman siyang reply. Then tinanong niya raw sa kanyang OIC, ang sagot naman ng kanyang OIC, sundin na lang daw kung ano yung utos ng nurse. Okay, so ganito, dun sa katanungan mo kung tama na ikaw ang maghahatid ng pagkain, so kung roving ka naman, tama yan na minsan ikaw ang magdala ng pagkain ng bantay ng pasyente. Pero kung ikaw ay nakapost, halimbawa ang post mo is OB ward, doon ang pwesto mo, tapos ikaw maghahatid ng pagkain, tingnan mo muna. Kasi tingnan mo muna sa ano ba talaga ang trabaho mo diyan sa post na 'yan. Kasi maaaring mangyari sa iyo yung nangyari sa akin. Na sa bagay sa akin hindi regarding sa pagkain. So, ang pwesto ko ay iniwan ko or hindi ko nabantayan ng maayos ang pwesto ko nang dahil sa may ginawa akong iba. Okay? So, yung regarding naman yun sa parking na nung kumikita ang parking committee, nung kumikita ng 1,300 pataas within one day, within 8 hours, kumikita ng ganon, tuwang-tuwa sila yung parking committee. So, nakasanayan ko na yung na guard ang naniningil ng parking. Tapos, nung one time na may lumabas na gamit sa akin, hindi ko na harang, hindi ko na check. Sa kadahilanang, ako ay nagsusulat ng serial number ng parking ticket para isubmit sa cashier. So, ganon ang idinahilan ko. Ang sabi naman ng parking committee, hindi niya trabaho ang maningil ng parking. So, ganun. Masaya lang sila kapag may tinatanggap, pagka may ano na para sa kanila. Pagka may, kung mas makakaluwag para sa kanila, masaya sila. Pero pagka ganyan na madadawit sila, hindi mo pala kasama sa trabaho yan. Okay? So, tignan mo rin muna. Pero sabi naman ng OIC mo na sundin na lang kung ano yung utos nila. Tingnan mo doon sa security manual, ano ba ang trabaho mo doon sa post mo. So, nakalagay ba doon, nakasama doon, maghahatid ka ng pagkain. So, yung ganyan kasi sa ganyang hospital, ang paghahatid ng pagkain or paghahatid ng gamit ng pasyente, isa yan sa mga security measures para crowd control. Okay? Alam naman natin na dito sa mga hospital natin, ang ina-allowed is isang bantay sa isang pasyente. Okay? Tapos, may mga ward na dalawa ang bantay depende sa kalagayan ng pasyente. At saka may mga nangyayari na ganyan, ang paalam lang, ihatid ko lang yung pagkain. Pag pinayagan mo umakyat, hindi na bumababa. Marami ang ganyan at yung ibang guards natin napapaaway dyan. Okay? Mayroon din, andyan din yung pangyayari na halimbawa, sabihin na ang oras ng hatira ng pagkain is alas 11 lang ng umaga. Paano kung may pasok ka? Hihintayin mo pa ba yung alas 11? Minsan, nakikiusap na umakyat. So, okay naman yan, yung doon sa mga bantay na makikiusap na, kuya, maakyat lang, ihatid ko lang yung pagkain, bababa rin ako. Mayroong mga ganyan. Okay? So, kung ganyan naman ang bantay makikiusap, maaaring paakyatin yan. Pero, kaya ang iba, si guard na ang nagdadala, dahil nga sa ganyan na hindi bumababa, ang tagal bumaba. Andyan pa yung pupunta, tapos dahil mga degree holder ang mga hinayopak na yan, pupunta, lalait-laitin ka. Yung guard na haharang, ay, ang oras po ng hatira ng pagkain is ganitong oras. Ay, hindi, taga munisipyo ako. So, anong pakialam ko kung taga munisipyo ka? Gwardiya ako rito, may rules kaming ipinapatupad dito. So, wala akong pakialam kung taga munisipyo ka. Papatupad namin kung ano yung batas namin dito, kung ano yung rules na iniuutos sa akin na ipatupad namin. So, kung taga-munisipyo ka, taga-munisipyo ka doon, baka nagwawalis ka sa munisipyo, tapos gusto mo magsiga-sigaan dito. So, marami ang ganyang napapaaway. Lalo, pupunta, mga pulis, magmamadali. May iba naman na mga mababait naman na pulis, magpapaalam, sasabihin, Bok, ihahatid ko lang to. So, yung mga ganyan, napapakiusapan naman. Kaya lang, mayroon talaga, matitigas ang ulo. So, aakyat, hindi bababa ka agad. Kaya isa yan sa mga purpose. Kaya, si guard na ang nagdadala or ipinapakisuyo sa guard ang pagdadala ng pagkain. Lalo na kung ikaw ay roving. Iikot ka doon, sasabihin na pag umikot ka sa ganitong ward, padala ng pagkain na to. So, ganoon din naman kasi ginagawa din naman ng roving yung magtatawag ng bantay. Palitan ng bantay ng pasyente, mostly na palitan ng bantay ng pasyente is sa baba. Okay? So, itatawag kay roving na punta ka doon sa OB ward, punta sa surgery ward, tawagin mo yung ganito at magpapalitan sila. So, ang palitan doon sa baba. So, ganun sa pagdadala ng pagkain. Yung sa pagdala ng pagkain, bigay natin yun as konsiderasyon bilang sila ay may pasyente. At saka pangalawa, part yun as crowd control natin. Kasi pag ganyan, isang pasyente lang, ay isang bantay lang ang allowed sa isang pasyente. Pag yan napansin ng nurse na marami dun sa taas, tatawag ng nurse, sino kuya guard, ano ba, bakit marami ang bantay dito? Okay? So, hindi niya alam, lalo pag ganyan artista ang pasyente. Mayroong time na ganyan, yung Bicolanong artista na matanda, na namatay. So, nangyari yan doon sa shooting niya na nabagok. Tapos, nung napunta sa ER, doon sa isang private hospital dyan sa Maynila, tumawag
tumawag yung ER, bakit ang dami ng bantay dito? Ano namang ginagawa nyo, guard? Pero hindi naman yung bantay, hindi naman yung tao na nagsipasok. Kaya marami. Yung mga empleyado nila nagsibaba. Empleyado mula sa nursing, mula sa admin, nagsibaba para makita kung yung artista na yun na ano, yung nakumatos muna before mamatay. Yung Bicolano na yun na sikat na artista. So, hindi isa yon sa mga way na pag-control. Okay? So, doon naman sa sinasabi mo na inallow ni OIC, ilagbok mo lang. Pinayagan ni OIC na na ganyan yung maging kalakaran na ikaw na maghahatid ng pagkain. Edi ilagbok mo. Sa ganitong oras, nagdala ka ng pagkain sa ganitong ward, kay ganitong pasyente. Kung anong pagkain, ilagay mo kung anong pagkain kasi may baka sabihin na, lalo kung ganyan, may cellphone, may pera na padala, ilagbok mo, pagdating mo doon, parisiban mo. Okay? Parisiban mo sa lalo kung ganyan, may cellphone, may pera, kasi baka sabihin kinuha mo. Parisiban mo doon. Okay? So, ulit, sasabihin ko na, yung security manual, alamin mo, kasi maaaring mabalikan ka, sabihin na, pag halimbawa, habang naghahatid ka ng pagkain, mayroong nag-abscon o mayroong tumakas na pasyente, ang idadahilan mo, hindi, naghatid kasi ako ng pagkain. Iba ka sabihin ni OIC na, hindi mo naman trabaho maghatid ng pagkain. Okay? Pero samantalang si OIC ang nagsabi sa'yo na sundin mo kung ano yung inuutos ng nurse dyan sa taas. Okay? So, ayan, sana nabigyan ko ng kahit kunting linaw man lang ang iyong katanungan. Okay? So, hanggang dun lang, kung may katanungan kayo, maaari kayo magtanong. Click nyo po yung subscribe at saka mag-comment kayo sa baba, yung bell button. Click nyo po. Baka sakaling sa susunod na upload ko, mabigyan ko ng kasagutan ng yung katanungan. Ayan. So hanggang dun lang, sana nabigyan ko ng linaw. Okay? So tama po yun. Mali po yun na ikaw yung maghahatid. Pero dahil sa konsiderasyon, pinagbibigyan natin. Okay? So ayan, hanggang dun lang. Salamat.